At umpisahan na nga po natin itong topic natin mga bossing. Tignan nga natin, kamustahin nga natin yung mga nagrarally po doon mga kababaya. Ha? Dali. Ako ba ay... Ha? Sandali. Ang usapan kahapon, wala daw aalis, hindi daw aalis. Hanggat si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nagre-resign sa posisyon. Bakit po puro boost na lang ito? Nasaan na po yung iba? Gina Beauty Channel, shoutout po sa inyo. Nasaan na po yung iba? Bakit puro bust na lang ho ito mga kababayan? No? Basahin na natin, baka mamaya ano lang. Ngayon alas 9:34 ng umaga dyan sa Pilipinas. At ito po, nung kinuhana, nung pinicturan mga bossing, ay ganap na alas 8 ng umaga. Ibig sabihin mga bossing, ay 1 oras at 34 na minuto pa lang po ang nakalilipas noong pinicturan ho ito. Ang update daw po mga bossing ay as of 8 a.m. ngayong Miyerkules, July 1, nasa 3,000, sandali lang. Nasa 3 individual ang nasa bahagi ng surprise rally ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Sandali parang ito naman, ito yung mga, hindi ba kapulisan yata yan sandali nga, tingnan nga natin. Parang wala naman 3,000 ho ito mga kababayan. No? Lakihan natin, puro bus, puro tolda. Ito, yung mga naka-formation, mukhang mga kapulisan naman ho ito. Isinama sa bilang yung mga kapulisan, ganon. Parang wala naman 3,000, kasundaluhan naman yung nado sa Gedli. Tama ba ako, mga bossing? Parang mga kasundaluhan ito. Sabihin na natin, malabo ang mata ni Mark Ramos. Hindi. Sabihin na natin 3,000. Paano yan? Di makukulong si Rodante Marcoleta. Makukulong si Rodante Marcoleta, mga kababayan. No? Mukhang hindi nagtagumpay. Mukhang hindi magtatagumpay po. Galangin na lang po natin. No, kapag ka sinabi ng batas, kailangan munang manatili ni Rodante Marcoleta doon sa piitan, sundin muna. Hindi naman pwede na, kasapi namin yan, kaanib namin yan. Kinakailangan hindi nyo ipasok sa oblo yan. No, kinakailangan hindi makasuhan ng plunder yan. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi po ba? Pag may sala, pag may pag-amin mismo galing sa bunganga ni Rodante Marcoleta, kinakailangan po ipatupad yung batas. Sabi ni Ken Mateos, ikulong na yan, si Kubeta na yan. Di ba? Sabi ni Joel Q, puro bas, walang laman. Sana nandiyan si Melvin Matibag panigurado, tatakbuhan to. Sabi ni Sir Darren, malamang mga kababayan. Hindi kasi ganito ho yan Madami. Rego Adventure, shoutout sa iyo. No, kasi po mga kababayan, madami doon sa mga kapatid nating mga INC. Hindi naman po kasi mahilig talaga sa mga ganyan No? Sila po naniniwala po ako pananampalataya ang kanilang habol po, no? Yung connection sa poong may kapal, pero hindi po yung suportahan si Rodante Marcoleta. Naniniwala ako, madami din pong matatalino na mga iglesia ni Cristo, madami pong matatalino na naniniwala sila. Nahuli ho kasi sa bibig si Rodante Marcoleta Biruin mo. Ayun, tumanggap ng 75 million. Di po ba, hindi pa panahon ng eleksyon. Nung siya, at may pagtigas pang pagsabi ni Rodante Marcoleta. Alam mo, Jen, nung ako ay congressman, tinanggap ko naman 50 mil daw po. 50 milyones pataas, pasok na sa plunder, mga kababayan. Ulitin po natin respetuhin na lang po natin kung sakali po kung ano yung maging iutos ng batas kay Rodante Marcoleta po. No? Total naman, siya naman yung naglakas ng loob.
Hindi naman pwedeng, madami kami dito. Eto, daan-daang libo kami dito. Kaya lang, hindi naman umabot ng 1,000,000. At kahit na po umabot ng 1,000,000, umabot 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, kahit po umabot ng 20 million po, no, yung pupunta dyan at ipagtatanggol si Rodante Marcoleta, na wag kasuhan, mukhang di din po masusunod. Iisipin lang po ng ombudsman, 20 milyon. Hindi naman ito ang majority ng mga Pilipino eh. No? Ang Pilipino naglalaro na sa 110 million hanggang 120 million. Ibig sabihin, kung, ayan napakalaki at napakatigas at napakalakas ng pagkakasabi ko, kung aabot ng 20 milyon, 1/6 lang ng ating populasyon o ng Pilipino. Di ba mga kababayan? Sabi ni Cesar Lirasan, ulula sana, umulan sana ng dinuguan para sa mga kulto. May revision ako, magagalit sa iyan. No, sabi ni DBS, alam mo kabayan, ayan, iparating mo ito sa lahat at pwede mo i-vlog daw. Ayan, no? Hindi ako expert sa batas, pero ang ginagawa nila dyan sa EDSA ay pasok sa terorismo daw. Sa dami ng perwisyo at nagbibigay ng kilabot. Alam niyo po, Sir DSB, no, 2032, hindi ko kayo masisisi diyan po sa sinasabi ninyo na kung ang nakikita niyo po diyan sa kanilang ginagawa ay pasok sa Terrorism Act, hindi ko kayo masisisi. Bakit po? Siguro sir, nakita mo itong mga video kagaya ng mga ganitong ginawa nila doon sa isang motorista, kawawa, naawa ho ako Pero mo nangyari sa siguro nakita mo sir, DSB 2032, itong ginawa sa isang motorista, mga kababayan. At mukhang ano ba yung tawag dito, yung mga nagde-deliver ng mga pagkain, etc. Hindi ko kumbaga sure lang sabi ni Rego Adventure, Sir Mark, may inagawan sila ng sushi. Eto nga. No? Kaya sabi ko kay Sir DSB, hindi kita masisisi sir kung yan ang iisipin mo na yung ginagawa nila sa EDSA ay pasok sa Terrorism Act. Bakit po? Tingnan at panoorin niyo po mga kababayan. Isang tao naghahanap buhay, no, para may ipakain sa pamilya, pinerwisyo, napagbantaan pa, matigas na pagsasabi, gusto mo bang mamatay? Naku, nag-abala pa naman si Commander Churba, no? Maraming salamat po kay Commander Churba. Pero nako, sir, wag mo mamasamain na-appreciate po ng Team MR, na-appreciate po ni Mark Ramos yung mga pagpapadala nyo po ng ganyan. Appreciated po. Pero okay lang po. Wag na po, no? Wag na po.